Sabi ni Vice Ganda, bibigyan daw nila ng 6 months si Bongbong Marcos para i-figure out kung sino ang mga korap at ipakulong ang mga korap. So yan ang deal ng mga Yellow Pinks kay Bongbong Marcos. Yun yung nabiling time ni Bongbong Marcos para hindi siya patalsikin. So bigyan natin ng 6 months. Sabi ni Vice Ganda bigyan daw ng 6 months si Bongbong Marcos para ikulong ang mga korap. The entire BBM campaign, you were calling Bongbong Marcos magnanakaw. And now you are trusting Bongbong Marcos na ipapakulong niya ang mga korap. Yung mga readers ko kasi sabi, nung nag-EDSA, mag-live daw ako mag-live. Sabi, ako naman, ayoko. Kasi nga, you will miss the fun. Alam mo yun, panoorin niyo muna yung mga nangyayari. And true enough, I already been writing, sa wall ko, it's an Ed Sarsuela. So, it's a Sarsuela. Hindi pa ito yung rally ng taong bayan. Ano pa lang to? Parang nasa ano pa lang tayo, pasimula pa lang tayo ng eksena ng buhay. Kasi maganda nga to kasi nakita ng mga ordinaryong mamamayan, bakit yung mga kakamping ayaw nilang pag-resign si Bongbong siya ang mastermind. That is correct. What's going on in the ordinary Filipinos. Tanungin ninyo. I will challenge you sumakay kayo ng taxi, Grab. Kausapin niyo yung mga tindera. Tanungin niyo lang, sa tingin niyo ba tanungin niyo lang kung sa tingin niyo po walang kinalaman si Bongbong sa sa ilalim ng kanyang gobyerno. Tapos siya yung pumirma ng 2025 budget. National budget na pinaka-corrupt sa history. Andito na, okay? Andito na si... Naririnig mo ako? Naririnig ka. Clear ka. Clear. Hindi ka marinig. Ako hindi mo marinig? Puta, bakit naman tayo nagkaiba na ngayon? Ngayon, hindi kita marinig. Okay, which one? Okay. Ayan. Sige, figure out mo muna. Hindi ka marinig. Hindi mo ako marinig? Sige. Okay. Sige. Ayan. So, yun na nga. Mga pag-uusapan natin today, sa rally, ang mga participants sa rally ng mga pink, ng mga yellow at saka ng mga pinks. Actually, dami ko nakausap na mga yellows at saka mga pinks. They were actually very, very disappointed that the call on Bongbong Marcos is very, very soft. Ito yung sinasabi ko nung isang araw na ang may gusto talaga ng rally na hindi tatawagin si Bongbong para mag-resign, okay? Ay mga yellow elites lang, ganoon. Ano yan? Mga yellow elites lang. Sila lang yung ayaw magtawag ng ng mga accountability on Bongbong Marcos. Kasi ang gusto nilang mangyari is that Bongbong Marcos should investigate yung rally, yung corruption. Tapos binibigyan daw nila ng 6 months. Yan ang sinabi ni Vice Ganda. Sabi ni Vice Ganda, bibigyan daw nila ng 6 months si Bongbong Marcos para i-figure out kung sino ang mga korap at ipakulong ang mga korap. Ayan, okay. So yan ang deal ng mga Yellow Pinks kay Bongbong Marcos. Okay? And I think that is really the time that they are giving to Yun yung nabiling time ni Bongbong Marcos para hindi siya patalsikin. 'Di ba? Yun yung nabiling time ni Bongbong Marcos para hindi siya patalsikin. So, expect nyo na that everything is going to be decided in favor of the CPP, NPA, NDF, and their protectors. Okay? Kaya yung mga nahuli-huli na yan sa rally, yung mga nanggulo ng mga NPA, expect nyo na mapapalaya yan. Just today, di ba meron namang mga napalayang NPA? Diba? May mga napalaya naman na NPA. Ayan. Hello, itry natin. What's happening in my... Ayaw, di ba ako marinig? Ayan, naririnig na kita. Naririnig mo na ako? Oo, naririnig kita. You're very clear. Oh, hello from the other side, everyone. Mula sa ating dalawang pagkabuhay. Kamusta? Ikatlo na pala. Ikatlong pagkabuhay. Hello. Oo, correct. Yung una yung kapanganakan, yung pangalawa at pangatlo yung dalawang
yung pagkagaling mo sa iyong memorya. In fairness, ang ganda ng skin ko, ha? Char. Oo, camera. Ayan. Marami kami itatanong sa'yo kasi ikaw ang nasa lugar ng action. Oo, tangina. Diyos ko, nakakaloka. Ayan. Ano ang tawag dito? I was actually talking about a while ago habang nag-aayos ka ng audio mo. Sabi ko, ang dami kong ring nakausap ng mga Yellow Pinks na who are actually very, very disappointed dun sa nangyaring rally ng Yellow at saka ng mga Pinks. Kasi ang may gusto lang naman talaga na na wag sisihin si Bongbong. Yung mga Yellows lang naman na yan na nagde-decide. The ones who are calling the shots. Sila lang naman ang may gusto niyan eh. Kasi yung mga leader. Yung mga leader, correct. Leader. Oo. Yung mga leader ang dyan, ang nagdesisyon dyan na, sige, ang tawag dito, bigyan natin ng 6 months. Sabi, di ba, is ganda eh. Bigyan daw ng 6 months si Bongbong Marcos para ikaw lang ang mga corrupt. The entire BBM campaign, you were calling Bongbong Marcos magnanakaw. And now you are trusting Bongbong Marcos na ipapakulong niya ang mga corrupt. Pero di ba, actually, ang ganda ng Oy, thank you, Queen Baklita Vlog for calling me pretty. I don't think of myself in that way. Anyway. Ito naman kasi yung mga readers ko kasi sabi, nung nag-EDSA, mag-live daw ako mag-live. Sabi, ako naman, ayoko. Kasi nga, you will miss the fun. Alam mo yun, panoorin nyo muna yung mga nangyayari. And true enough, I already been writing sa wall ko. It's an Ed Sarsuela. So, it's a Sarsuela. And that's why, di ba mas maraming dumalo nung January rally nila? I would say so, oo. Kasi yung White Plains, hindi kasing dami nung rally nila nung January. Di ba? January ba yun or February? Parang February yata, ganun. Basta early this year. Sinundan nila yung tinapatan ng INC. Oo, tinapatan nila yung rally ng INC. Di ba? So, ang eksena ng buhay dyan, hindi dahil sa marami kayo. Dahil kaya nyo naman talaga magkakot dahil ang dami yung NGO. Di ba sabi ko sa iyo, Joey, malapit na ang December. Malapit na ang file ng accomplishment reports ng mga NGO. Oo. So, kailangan merong activities. Yes. Kayo naman. Di ba puro NGO yung nandyan? Ng mga kakampings. Kasi ganyan po sa NGO, malapit na ang December, kailangan mo mag-file ng activities. Kasi nga, ipapadala mo yan sa mga foreign funders nyo, ito mga activities namin. Siyempre, pag nakita, ay, laki ng rally, ganyan. Siyempre, ilalagay mo, kami nito, isa kami sa mga co-convenor, ganyan, na anti-corruption, ganon. So ngayon, para sa next funding cycle, kasi ganyan mag-a-apply ka every year. So baka kasi marami ngayong baka ang apple of the eye ngayon ng mga funders is anti-corruption, which I think it is. Diba? Anti-corruption. So, kaya siguro mga message, ayaw namin sa corruption, ganyan, ayaw namin sa corruption. Pero not necessarily. Not necessarily, magpapabagsak sila ng gobyerno kasi hindi yan po pwede sa mga foreign funders. Oo. Nagigets niyo mga bakla? So, kaya nga, nung sinabi, hindi kami against sa government, hindi kami, galit lang kami, nagdidemand lang kami ng, accountability sa corruption. Pero hindi kami galit. Kasi, isa yan sa mga, ng mga foreign funders, yung mga philanthropists. Bawal siyang gamitin in order to topple a government. So, ngayon, kaya sabi ko, NGO to. Diba? Nakita nyo ba yung mga, unless, kung yung foreign funder is kasama sa agenda nila, pabagsakin niyo tong gobyernong to. Ganyan yan, mga friends. Nagigets niyo. So, madaming tao, maraming attendees. Ganyan yan. Kasi nga, nag-work ako sa NGO before. So, ganyan ang application. Tapos may mga attendance sheet pa yan. This, the Church of Kinembular, how many attendees? Yes, kasi papakita ba yan sa sa funders, o ito yung, kasi kasama yan sa filing. Tapos may picture ka na, may ganito ka pa, tapos,
Yan ang eksena ng buhay. Kaya nga, tapos, kaya quick to dismiss sila, hindi sa amin yung mga, mga violent. Kasi nga, katsyung din yan sa funding. Gets yun na. Sabihin nyo kung gets yun na. Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo, hindi pa ito yung rally ng taong bayan. Ano pa lang to, parang nasa ano pa lang tayo, pasimula pa lang tayo ng eksena ng buhay. Kasi maganda nga to kasi nakita ng mga ordinaryong mamamayan, bakit yung mga kakamping ayaw nilang pag-resign si Bongbong siya ang mastermind. That is correct. What's going on in the mind of ordinary Filipinos. Tanungin ninyo. I will challenge you sumakay kayo ng taxi, Grab. Kausapin niyo yung mga tindera, tanungin niyo lang, sa tingin niyo ba tanungin niyo lang kung sa tingin niyo po wala kinalaman si Bongbong sa malaw sa ilalim ng kanyang gobyerno. Tapos siya yung pumirma ng 2025 budget. National budget na pinaka-corrupt sa history. Gets nyo? So ngayon, kaya ayun, ang eksena ng buhay. Tapos makikita mo ng cleavage. Spell cleavage, Joey. Cleavage. Ayan. Ano yung cleavage? Di ba magkahiwalay yung Luneta at EDSA? Oo. Alam niyo kung bakit? Kasi, ang akbayan, yung kinarisa, ganyan, saka yung makabayan, talagang mortal enemy yung dalawang yan. Magkaiba sila ng funder. Mortal enemy yan. Magkaiba sila ng funder. I was about to say that na yung pink na tinutukoy namin dito, yung pink na magkakagrupo at saka yung Datindig Pilipinas faction. Datindig Pilipinas faction. Sila yung nasa EDSA. Yung Luneta is someone else. Ayun, ang balita ko, yung sa Luneta, marami silang mga local funders. Pero yun ang eksena mga friends. Sa Luneta, makabayan block. Kaya wag kayong maguguluhan. Wag niyo silang i-combine. Okay? You have to be very smart in your political analysis para hindi kayo ma-eksena. Ang Akbayan Party List sa kanyang makabayan, dati magkasama yan under ng CPP-NPA, yung mga founders. Ito si Joey, alam niya, taga-UP to Tapos, yung tinatawag na RJRA, ganyan. RJ ako, RA ka. Charot. Yung kanda ni Sharon Cuneta na AM ako, FM ka. Ganon. So, ganon ang eksena nilang dalawa. Tapos, nag-away-away. Tapos, ito yung mga leader sa Akbayan, umalis sa CPP-NPA kasi nga ayaw na nila ng armadong pakikibaka. Gusto na nila ng gusto na nilang sumali sa election. Gusto na nilang makihati sa Park Barrel. Yes, parang ganyan. So ngayon, kaya pag ni-research yung history niyan, nag-aaway talaga yan. Tapos nag-threaten pa yan silang assassination, talagang naluloka daw sila kasi nga dati si Joma Sison, mga early 2000, naglabas yung naglabas yung pahayagan nila ng mga pangalan ng NGO. Tapos nandun yung Akbayan, nagsalita yung mga Akbayan leaders. This is not just a simple list, this is as gurguration list, ganyan. Gurgurin tayo ng CPP-NPA, ganyan. Kaya magkagalit yan sila. Nag-aaway yan, nagbabardagulan. Girl, nagsampakan pa yan noon. On TV. Okay, yun sa final ng election, si Walden Bello nagsasalita, tapos nilusub siya ng anak bayan. Magkaiba po ang anak bayan sa akbayan. Nilusub siya, tapos nagsampakan talaga yung mga... Yung panahon niya ni Pinoy. Naalala niyo yung panahon ni Pinoy? It was really, talaga, yung talagang bad public spot. Yes, talagang bad public spot. Talagang sapakan. So ngayon, nakita niyo na yung cleavage. Kaya matalino si Bongbong, alam niya tong cleavage na to. Diba? Merong isang sa Luneta, merong isang sa White Plains. Sa White Plains. So yung Luneta, Makabayan Block. Yung EDSA, Akbayan, saka Yellows. Hindi sila pwedeng magsama. Kasi nga, baka hindi nagkasunduan. Malay mo gusto rin namin ibang funding. Charot. Ibang source of funding nila. Pagkatapos, ang Makabayan, syempre, sila, aside from,
marami silang local funders. Anyway, so ayun ang eksena ng buhay. So magkaiba sila, 'di ba? Hiwalay na eksena ng kaganapan. Bakit pinaghiwalay? Matsuri ko, it's either magkalaban talaga sila, hindi sila nagkasundo kung ano magiging program. Or kaya pinaghiwalay para hindi mag-spill over ang tao sa EDSA. Kasi pag sa kalsada, alam mo 'yun, pag ganyan ay ang daming tao, yung ibang tao makiki-join. So ngayon, baka mauwi ngayon tuloy ito sa buong resign na hindi na nila makikipig. So nag-decide na lang sila na hatiin na lang natin ang mag-parting of the scene na lang tayo para Moises para si BBM makalaban sa dagat. Ganon. Kita mo, pareho, pero kasi pareho sila lang consistent messaging. Ay, hindi po to anti-BBM. Bakit mo sinabi hindi anti-BBM? Para ma-discourage mo yung mga anti-BBM, kahit na mga anti-BBM nakakampings. Kaya, mas maliit yung crowd yung ngayon kaysa nung January. Kasi marami siguro na turn off. And even those people who attended, kasi they were, even those who attended, maraming disappointed. Kasi nga, iba naman doon, hindi naman talaga political eh. They are really more of a follower of a group, mga estudyante sa school, mga ganon. So, marami sa kanila talaga na turn off dahil tawag dito, ang pangalan nito, sobrang labnaw nung sobrang labnaw nung call eh. Yung call was, lahat ng korap ikulong. Pero ang mag-iimbestiga si Bongbong Marcos. 'Di ba? Parang syempre, you cannot just turn off years and years of indoctrination nitong mga normal na mga pinks na to, yung mga nakikinig dun sa mga pastor nila, sa mga pari nila na 35 years sila na almost 40 years silang bine-brainwash in order to inculcate na ang mga Marcos ang mga masasama, mga Marcos ang mga korap. And this is also demonstrative doon sa ginawa nila noong after ng 1986 EDSA event na galit na galit kasi mga magnanakaw, mga ostentatious display of lifestyle, ineme. Pero pagdating dun sa time ng actual singilan, hindi naman, how far did they go dun sa pagpapakulong sa mga Marcos? They weren't able to do anything. Diba? They weren't able to do anything. They weren't able to do much about it. So ngayon, eto, gagawin nyo na naman, bababuhin nyo na naman ang consciousness ng mga Pilipino, ang history natin, bababuhin nyo na naman. So ngayon, ligtas na naman ng mga Marcos. But you consider them as the most corrupt. Tapos ligtas na naman sila kasi pinapakawalan nila naman eh. Hindi naman sila magkaroon ng accountability eh. Baka nagkasundo na pag nagka-EDSA revolution kami ang uupo, pero may deal na tayo, ibabalik ka lang namin sa Hawaii. Oo. Correct. Oo. Total mas maganda sa Hawaii ngayon. Ibabalik ka lang namin sa Hawaii. Ganun lang ang deal. Kung mapatalsik ka, Sarsuela lang tayo. Tapos hayaan na namin ganyan. Oo, basta mag-resign ka, pero kami ang socialet, gano'n. Ed Sarsuela nga, na meron na yung, sinasabi ko na sa inyo na, they have mastered this already. BBM and Company, kita mo, kinuha pa niya si Enrile. Si Enrile ang isa sa dahilan kung bakit nagka-EDSA 1. So alam niyo na mga mechanics. Alam niyo yun. Alam niyo na ang mechanics of joining. Di ba? May mga may mga galing ng Luneta na nagpunta sa White Plains. But their specific goal is not really to join the rally, but to annoy the Duterte supporters doon sa Camp Aguinaldo. Galing Luneta? Galing Luneta. Pumunta pa talaga silang Camp Aguinaldo? Baka gusto nilang magkagulo. Yeah. Tapos, pag nagkagulo, alam mo yung mga posting na? Kawawa na naman kami, Dapat dinidyo nyo. Hindi nyo binili. Dinidyo ko, syempre. Dinidyo namin lahat. Hindi sila yung nag-instigate. Ganon. Nasa na mga videos? Eto, pag sasamasamahin ko pa, iniipon ko pa yung iba. Pag sasamasamahin ko pa. Hindi ba? So, ganyan yan. So, sila yung pinoprotesta nila corruption, yung trillion peso, pero ang kaaway nila yung mga DDS na nagrarally. Correct. Does it make any sense to you? Oo.
It doesn't. If it doesn't make any sense, then find a plausible explanation of why they're doing that. Of course, they are instigating. Okay? They are instigating, and then I think kaso nga, hindi nyo na nga maluloko ang ordinaryong mamamayan. Girl, hindi nyo nga naloko ang ordinaryong mamamayan sa kakamerigaris piatos ninyo. Yung, sino pa rin bang binoto ng tao ng 2025? And now, you really sunk deeper. Kasi ang ordinaryong mamamayan, alam nila si Bongbong ay problema. Hindi mo po pwede na yung pinsan mo, sobrang dikit kayo, halos na lang ay magsiping kayo sa harapan ng maraming tao. Tapos sasabihin mo, wala kang kinalaman. Hindi ba? So, mulat ang ordinaryong mamamayan. Hindi ba? Kaso, hindi lang sila makajoin sa mga ganito kasi nga, bigsmith mga trabaho. Hindi ba? May mga trabaho. Saka hindi sila saka sawa na kasi ang tao sa ganyan eh. Alam mo yun, yung mga ordinaryong mamamayan, at ang iniisip na lang, hintay na lang natin ang next votation. Gets niyo? So ngayon, itong nangyayari is, pinapakita lang talaga ng mga kakamping thought leaders. Actually, matakot sila sa mga followers nila. Yes, oo. Kasi yung mga, alam mo, may hangganan yan ha? May hangganan. Oo. Kasi, may hangganan ng pagpuputa, di ba? May hangganan ng pagbebenta ng kaluluwa. Yes. Yung mga DDS ka, kamuntikan ng magalit kay Sara eh. Dahil ayaw pa niyang kumalas kay BBM. Lalo na kayo. Kaya yung mga makikita niyo sa online na mga kakamping na I think that's more like an operation rather than the true sentiment of ordinary kakampings. Kasi I think pag I don't know, kausapin niyo yung mga karamihan yung kakampings friends. I think meron na eh. Meron ng, kasi may mga kakampings ako na Facebook friends na hindi rin nila maintindihan eh. Hindi rin nila maintindihan. For them, malinaw ang takbo ng pera. Correct. Because it's not difficult to understand. It's not difficult to understand, 'di ba? Na ganito lang yan kasimple eh. Nung panahon ni PRRD, he scrutinized the budget. When the budget reaches his desk, okay? He would veto specific line item na hindi dapat nandoon, okay? Ang logic nito ay ganito. Ang NEP na naging basis ng budget deliberation sa Kamara at saka sa Senado ay prepared ng Office of the President through the Department of Budget and Management. So therefore, if it reaches the President, alam ng Presidente kung gaano nagbago ang budget na yan. Okay? Alam niya kung ano yung mga tinanggal niyo, ano yung mga pinagbabago niyo dyan, and things like that, ganun-ganon. So ngayon, pag ikaw, Presidente ka, na ginagawa mo ang trabaho mo, at nakita mo, at hindi mo na makilala ang budget dahil sa mga pinaglalagay nilang insertion, you are supposed to take action. BBM did not take any action. He took every insertions that were put by the House of Representatives sa national budget. Hindi siya umiyak, hindi siya pumutak. Meron pa siya mga pinagtatatanggal, pero yung mga ano lang, for press release lang na mga items. But those salient at yung mga pang pork barrel na mga items, hindi yan pinagtatatanggal. So he is part of the corruption. He can actually stop the pork barrel. He can actually stop the flood control project, the systematic corruption in flood control project. Pwedeng pigilan yun ni Bongbong Marcos, hindi niya ginawa. Joey, gusto rin umakit ang ating bunsong si Daniel Long para mag-testify sa nangyari sa Panginoon. So, sige. Yan. Ako, parang, I think this would be, the coming few months, no, will be the reckoning of the ordinary kakampings. Ang nangyari lang dyan, I think they are underestimating the capacity of their own followers to not understand what the kakamping leaders are doing. Naalala niyo yung kay Pinoy. Nung kay Pinoy, ang ginawa ng Pinoy administration, di ba, ang daming corruption. Look at the parallels, ang daming corruption. Tapos ang ginawa nilang punching bag si Corona and then Binay. Tapos nung pumutok yung Napoles, ang mga pinakulong lang yung mga kalaban ng administrasyon. Look how the people responded. Number one, si Binay, before tumakbo mag-announce si Duterte, Binay was still number 1 in surveys. Do you see? That's why this is not going to work. Kita gets nyo yun? Si Binay number 1 pa rin sa survey.
'Di ba? Hindi nila natibag. As in, ilang araw-araw nilang binaboy si Binay. Whether it's true or not true. Then it doesn't matter. The people didn't responded well to it. Kahit na grabe yung pag-deodorize kay Pinoy. And we are talking here about Pinoy, na wala siyang, na ang pamilya niya hindi kasing ang baggage hindi katulad kay BBM. And we're talking about here na for 30 years santo ang mga to, pero the people respond, pero yun na nagsimula ng pakikipag-away ng pag-sour ng mga, even the yellows, even the yellows sa mga sa yellow government. Kaya nga sino binoto ng mga yellow, ng mga former yellows? Si Digong. Correct. Actually, yung mga DDS sa Luzon, yung mga DDS na mga hardcore DDS sa Luzon, the reason why they become DDS is because they truly hated the Pinoy government. Yes, kasi nga, walang ibang ginawa si Pinoy noon, kundi sisihin si Gloria. Sisihin si Gloria, tapos iba to kay Corona, tapos iba to kay Binay. Pero the corruption within the Pinoy government, parang, alam mo, meron siyang takipan blues. Ngayon, I think the yellows na naging FENC are committing the same mistake. Alam mo pagkakamali ng kakamping? Kakamping leaders, mahina eh. Well, kasi may kailangan sila kay Marcos, kailangan nila to, kailangan nila to. Nung nakita nilang binudol na binudol na ang mga DDS ni BBM, dapat kinupkup nila. Hindi ba? Dapat kinupkup nyo ang mga DDS, kaso nakakita kayo ng vacuum of power doon sa kampo nila BBM. You seize it, di ba? Oo, you seize it. Kasi nga nandun ang pera eh. Wala namang pera. Diyos ko. Nandun ang pera, so doon sila pumunta. So, ngayon, you introduce non-linearities kasi kailangan mong magbago ng message. Kailangan mong mahalin si BBM. Ayan. Sabi ni Jano, walang DDS sa Luzon before 2016, red at yellow nga lang. Oo nga. The people already, yung mga yellow sa Luzon during Pinoy's administration got really frustrated on Pinoy. So that is why come 2016 they find someone na totally opposite ni Pinoy, which is PRRD. So that is why yung mga sumuporta kay PRRD sa Luzon noong 2016, these are actually yellows dito sa Luzon. Mga yellows yung mga yan who got really tired of the Pinoy administration. So that's why nung nakita sila ng alternative, which is PRRD, they supported PRRD. Ayun. Saka kasi pinakamalaking voters millennial. So mga natin, Joey, batch natin ang pinakamaraming botante. Ang mga millennial, nakita na nila ang takbo ng buhay from EDSA 1 to EDSA 2. Nakita nyo ba na natanggal ng revolusyon ng EDSA Arzuela si ERAP 2000, nakulong for plunder, na-convict. Tumakbo si ERAP noong 2010 election. Kung hindi tumakbo si Pinoy, si ERAP uli ang presidente dahil number 2 si ERAP. Nag-gets yun? Nag-number 2 pa siya. And so, sila takot sila dun sa takot sila they cannot shepherd the public consciousness anymore the way they shepherd the public consciousness nung height nung power nila nung panahon ni Tita Cory, ganyan. And wala pa kasi internet eh. So ngayon, ayun na nga. Nung time na yun na pinatalsik nila si ERAP, sa eleksyon, siya pa rin ang second to the highest na votes. Diba? Siya pa rin yung second to the highest na votes. So, what happened, Vela? Ayan. It's really difficult to, kaya takot sila sa election eh. Sa totoo lang. Takot sila sa election. Now they are flexing their muscles. Oh, ganito kami karami. And that's why, meron talaga silang mga diehard. Kasi, even nung campaign rally ni Mama Leni, yung Makati rally ni Mama Leni, na sobrang dami sa Makati, na mga pinks,
Na it was very, very organized. Kung meron naman kasing talent ang Yellow at Pinks, yan talaga sa organization. Wala talagang binatbat ang mga DDS pagdating sa organization. Kasi marami kasi silang NGOs. Oo, marami silang NGO. So, kaya nilang maghakot ng mga tao. Kaya nilang maghakot ng mga tao. So, ngayon, because of events like this, yung mga hindi naman super critical sa politics, ang feeling nila, ay madami kami. But Pinks should start thinking, mga bakla, 3 eleksyon na kayong nilalampaso. 'Di ba? While you can organize rally this big, pagdating ng botohan, let's kayo parate. Tapos yung si Bam, after lait-laitin ninyo ang rally ng INC. Sa INC pa rin lumapit si Bam Aquino. Saka si Kiko. Oo. Nagigets ako gaano ka-opportunista yung mga leaders ninyo. Oo. Do you see that? Mm-mm. I mean, I think they do. And kasi yung nangyari talaga noong September 21, nakaka-cognitive dissonance yan. Oo, Pasig pala. Sorry. Pasig pala yung rally na yon, yung malaking Pasig. Aminin mo, Joey, yun nangyari noong September 21, nakaka-cognitive dissonance yan sa mga kakamping. Correct. Oo. Kasi biruin mo, kung kunwari kakamping ako ganito yung magiging thought process ko. I was made to believe na ang kaaway natin for so many decades. 'Di ba? September 21, meron pa mga event sa school nito kung gaano kasama ang pamilyang Marcos. Kung gaano ka magnanakaw, kung paano na pinlander ang kaban ng bayan. Kung gaano sila ka-oportunista, ineme. And then all of a sudden, we're going to talk about one of the biggest corruption, the most systematic corruption ng flood control project. Pagkatapos papaimbestigahan mo kay Bongbong Marcos. If I am a kakamping right now and firmly believe doon sa mga pinaglalaban ng mga kakamping. Ganun. Kasi mga kakamping based on yung ideology, parang based sila parati doon sa individual rights Based sila parati doon sa fairness to the individual, respecting that individual's rights and choices. 'Di ba? Ganun yung ng tema ng mga kakamping Ganun yung parang ganun yung parang yung sa ideological level of thinking nila. Ganun sila mag-isip. Okay? So kaya ang binavalue nila parati human rights, mga ganyan, ganun yung mga ethos nila. Then all of a sudden, you're going to enable a person who violated the rights of the people who got killed because of flooding, whose properties were damaged by flooding. 'Di ba? So parang kung kakamping ako, tangina masisiraan ako ng bait dito. Yeah, exactly. So, sinabi ko na nga sa inyo, nung hindi pa kumakalas si Sara kay BBM, kasi it took her 2 years, mga bikes. Mm-hmm. It took Sara 2 years. Sa 2 years na yun, imbierna na ang tao kay BBM. Diba? Aminin niyo, ilan sa inyo na from 2022 to 2020, kailan ba kumala si Sara? 2024. Diba? 2024 ng January, aminin niyo, parang sino sa inyo hindi na-disappoint? Mm-hmm. Ilan? Diba? Tapos, yun na nga yung nung time na yun, nakaganyan na nga lahat kay Inday di ba? Yes. Inday. Ano ba to si Inday? Ano ba to? Ganyan, di ba? Inday. Diba? Oo. Nakaganyan na nga yung lahat ng mga DDS nakaganyan na kay Inday. Inday, ano ba? Diba? Hindi na, na-imbier na. Disappointed na sa kanya. Na parang ano ba naman to si Inday namin. Tapos, ngayon, don't tell me na hindi magkakaroon ng ganyang lingering feeling ang mga ordinaryong kakamping followers. Sabi ni Kaleidoscope, you're thinking that these pinkies are logical. They are not. They may be educated, but they are not smart. Sabi ni Kaleidoscope. No. You have to separate yung mga pink na, yung mga pink na close doon sa, yung pink circle, meron yan yung mga elite na pinks. Itong elite na pinks na to, ito yung mga pinks na they are part of the decision-making circle of the pinks and yellows or very near to it. So parang meron silang feeling na hindi, meron kaming plano, meron kaming ginagawa, meron kaming eme, ganyan. So malamang itong mga taong to, ito rin yung mga yung mga member ng mga NGOs or officials doon sa mga NGOs, ganyan. So ito yung mga kupal, ito yung mga hindi nag-iisip kasi nga ito yung mga to yung talagang gagawin ng lahat in order to power grab, ganyan. Pero merong mga pink, yung mga ordinaryong kakampink lang, yung mga low-lying
low-lying kakampings, ganyan. Yung mga low-key, not so deep in the kakamping movement, ganyan-ganyan. Merong mga ganyan. So, sinasabi lang naman namin dito, Kaleidoscope World, is that because of what they did noong September 21, which is something that they did upon themselves, they're going to lose, they're going to lose card-bearing members. That's for sure. Maraming mawawala sa kanila. Maraming maraming mag-neutral dyan sa kanila and not really going to, fight with them side by side. Ganon. Kasi, may mga kakamping naman na reasonable eh. Hindi naman, kahit sabihin natin na marami sa kanilang illogical at mga pero meron dyan mga reasonable pa rin. Ganon. Alam nyo, magkaiba yung thought leaders, yung nababasa nyo sa Facebook, kaysa dun sa ordinaryong camping. Magkaiba yun. Magkaiba yung nababasa nyo sa Twitter. So, alam mong boboto ng camping. Magkaiba yun. Paano ba ka-DDS? Hindi naman lahat ng DDS. Ewan ko sa inyo. Ayun. So, yun ang eksena ng buhay. So, magtatanong yan. They will ask, may mga kaibigan ako kakamping ka. Mind you. And nababasa ko sa Facebook wall na, napupulsuhan ko na they've seen na yung EDSA ay Sarsuela nga. Ayun. Hindi nila minded yan. Pero, naka-private yung mga post nila. Kasi nga, syempre, kukuyugin sila lang mga kakamping ng mga small farms na kakamping. Diba? So, kita mo, yung mga kakamping thought leaders, hindi nag-aaway-aaway. Kaya labo nila. Kaya labo. They're a team. Yan talaga ang operations. Ganito lang message, ha? True. Ayun. So, stick to the script sila. Hindi ko kinaya si Vice Ganda. Oo nga, mag-react ka na. Kasi ang sabi niya, tawag din nasa White Plains ako papunta ako ng Camp Aguinaldo. Nung time na si Vice Ganda na yung nagsasalita. So talagang sobrang siksikan ng mga tao. I think that was the height of the attendance. Kasi mga artista na yung mga chumichika sa stage ng mga pink. So naglalakad ako from White Plains. Akala ko nga bubutasin yung kotse ng gulong ko. Kasi sa White Plains ako nag-park, tapos may Duterte sticker pa yung kotse ko. Pinarada ko talaga din sa mga pulis. Doon talaga sa tabi ng mga pulis ko, doon talaga ako nagparada para syempre, di ba? So wala naman, feeling ko binantayan ng mga pulis yung mga properties dyan. Pagkatapos, ngayon, sabi nila sabi ni Vice Ganda, tayong lahat ay biktima ng mga politikong korap, ninakawan tayo, kineme. Kaya para sa inyo, mga politiko na nagnanakaw at korap, putang ina nyong lahat. Ganyan. So, mega agit talaga ina-agit talaga ni Vice yung audience, ganyan. Tapos after the part of the agitation, nag-start na siya na, kaya inaasahan natin, ganyan, inaasahan natin na si Pangulong Bongbong Marcos ay iimbestigahan ang lahat ng mga kurakot. Ganyan. Bibigyan natin siya ng 6 months, ng 6 na buwan. Ganyan. Para iayos ang kinambot. Ganyan. That is already there. The kakampings thing, that Vice Ganda would be a good, Vice Ganda is a crowd drawer. Kasi artista. Ganyan. Hindi ba pinromote ni Vice Ganda si Abalos? Nakalimutan na ng mga campings. Oo. So, ang eksena ng buhay ay Vice Ganda is not unang-una, he's not going to be a political thought leader because people know him as a comedian. Hindi ka unless na yung comedy mo talaga is political satire. Pero kasi si Vice Ganda, hindi siya political satire ang comedy niya. Kaya nga hindi mag-gets sa mga tao yung mga political satire niya. Kasi you're never known as a political satirist. You are known as an insult comedian. Alam mo yung insult comedian? May ganyan kasi brand na comedy, insult comedy. Okay? So, yung mambabalahura ka ng tao, that's a valid form of comedy, no? But it's not to everyone's taste.
Diba? Not to everyone's taste. Kaya nga, yung ganyang brand of comedy, sa mga comedy bar talaga yan, madalas. No, it's not really for public consumption. Ngayon, kinuha nila si Vice. They think na they think that Vice would be a good representative. Hindi ba alam ng mga kakampings na yung nagba-viral against Vice promoting online gambling? At hindi galing sa mga DDS yan, Hindi ba? Hindi nyo nakikita yung mga yung sa promote ng online gambling. Yung di ba yung old video niya na nagsasabi na ang kakasila ng buhay ay droga at ganyan. Droga at sugal. It's not even from the DDS. It came from ordinary vloggers na galit sa gambling. Tapos yung ngayon is ilang milyon ang views. So hindi nila, alam mo yun, hindi si Sas ang nagbulgar ng flood control. Marami kami, pero I'm one of them at ako isa sa mga casualties ng baha. Ng baha, ng korupsyon. Tapos, nung ngayon, siya yung ginagamit nila. They really lost the plot. They don't know what's going on. They don't know the real sentiment of the people about Vice ganda. Kasi, they're living in a simulacra. They're living in a make-believe world. They still think that, they're it. Yun ang malaking pagkakamali. If you believe your own delusion, if you believe your own propaganda, don't believe your own propaganda, babes. So, kaya kita mo, kailangan nila artista, kailangan nila ng ganito, kailangan nila ng ganyan. But the thing is, kita mo yung mga leader nila, puro bakla. Girl, you know the ordinary sentiments of Filipinos. Kahit willing sa kakamping. Pero yun lang, good luck lang. Kaya good luck sa inyo. Kasi nga, hindi nyo na alam kung paano gagawin ninyo. Pero the truth is, mas maliit yung rally ninyo kaysa nung January. Oo. Ibig sabihin, may nalagas. Oo. And I think ito... Nakalagasan na. And because of the September 21, patuloy pa silang malalagasan. So, yung pag-organize ng mga kakamping ng mga rally ng mga ganito, expected naman yan kasi talagang magaling naman talaga kayo sa organization sa mga ganyan because you have a lot of networks. And in fact, yung Tindig Pilipinas, yun talaga yung purpose niya, na magkaroon ng collaboration among different groups, different non-governmental organization, so that you can actually, quote-unquote, move people, ganon. But these are groups na hindi rin naman talaga yan mga super politically involved. They are really more loyal doon sa boss nila sa church, boss nila sa trabaho, ganyan. Kasi mga empleyado, yung mga ganong mga etcho. So, they are not really in it to win it. Ganon. So, I think the Pinks would still be able to organize rallies na ganitong klase yung attendance. Pero, yung aspect ng mga movement nila na kung saan individuals are gonna go out and join them, yun yung magdadwindle ng malala. Yun yung magdidwindle ng malala. Kasi, ito kasi yung pinagkaiba ng mga rally ng mga pinks at pink yellows at saka ng mga Duterte supporters. Sa rally, I met a lot of Duterte supporters who went to Camp Aguinaldo. Many of them galing ng Davao, galing ng Cebu. Talaga nagbiyahe sila in order to go to mag-isa sila individuals. Many of them really attended the rally as individuals. They're not representing any groups. They're not representing anyone but themselves. And I don't think matatalo nyo ang mga Duterte supporters pagdating doon sa mga ganung bagay because these are real ordinary people. Ganon. Na gusto talagang lumabas at gusto talagang magsalita at gusto talagang sumama sa tunay na cause na pinaglalaban ng mga tao. Ordinaryong tao, ito talaga yung taong bayan. Ganon. Wala itong commitment doon sa mga NGO nila. Hindi ito pupunta sa rally para sa grades, okay? Yung mga estudyante dyan. Hindi ito pumunta sa rally para sa grades, para sa attendance. Ayun. Sabi ni Jose Marie Caballeray, pakyo ka daw po. O, nagkarap-harap naman kami, nagpakyuhan kami. Wala man nangyari. Sino raw? Hindi rin naman sila forma. Sino raw? Hindi kasi yung sa rally yung nanugod yung mga yellow kids, yung mga batang instigator, nung nagpunta sila. Ako feeling ko they are really trying to encroach they want to take over the stage ng mga rallyista sa Camp Aguinaldo and claim victory na
napalayas nila yung mga Duterte supporters doon. That's what they really wanted to do Ganon. Kaya nung nandun sa rally, nakita naman to ni Daniel Di ba nakita mo, Daniel, lumalapit talaga sila dun sa stage. They're really trying to overpower yung mga Camp Aguinaldo crowd doon. Ganon. Yes, Miss Joey. Lumalapit sila sa stage, ganyan. So ako, bumaba talaga ako. Then I asked them to move back. Push back kayo. Ganon. Push back ko talaga sila. Ganon. O pagkatapos, sabi ko, hinanap ko yung adult sa kanila. So yung nakita kong isang adult, yung parang naka-gray na t-shirt na yellow na white-haired na. Isa siya sa mga nanapak, yung matanda. Isa siya doon sa mga nanapak. Nanapak siya Actually, hindi yun talagang minarkahan ko talaga yung ulo ng matanda na yun Sabi ko, ang ina pag nagkagulo dito, yan talaga yung hahablutin ko. Pag nagkagulo dito, yan talaga hahablutin ko. Nanapak na? Hanggang lang naman kayo May nagkasapakan kasi. Pero yun lang naman yung parang pinaka-violent na incident doon. So, push back kayo. Respeto nyo yung lugar namin. Meron kayong place to rally Ito yung lugar namin. And then I asked them na, bakit kayo nandito? Sabi, ba't hindi naman kami pwedeng paalisin? Hindi namin kayo pwedeng paalisin. Okay, fine. Given na hindi namin kayo pwedeng paalisin, but if you want to stay here, you have to be harmonious with us. Hindi po pwedeng nandito kayo pag kasi iinsultuhin nyo kami. Diba? Pwedeng nandito kayo, tapos pag-share tayo ng place, tapos iinsultuhin nyo kami. Ganyan. Kung gusto nyo ng ganyan, o di sige, tara, magkagulo tayo dito, tangina sapakan tayo. O pagkatapos, ayaw naman makipagsapakan ng mga bata. Kasi nga batang tanga. Mga humihingi pa ng pera sa mga magulang nila. Pagkatapos, nung pinag-video ko yung mukha, lahat sila nag-face mask na. Oo nga. So ganyan kayo katakot. Ngayon, mamamakyo kayo sa amin, tapos pag pinakyo ko kayo yung ape? Alam mo na ano yan? May nagturo dyan. May nagturo talaga sa kanila. And then I asked them, yung isa pa nga doon, sabing gano'n, ito yung vlogger, diba? Hindi dito vlogger. Sabi ko, ako, anong problema mo? Putang ina mo. Di sige, kita lang magsabakan tayo dito ngayon. Ano sabi niya? Sabi niya, ikaw yung DDS vlogger. Sabi niya gano'n. Sabi niya, ikaw yung fake news peddler, ikaw yung DDS vlogger. Ganyan. Sabi ko, ako nga. Sabi ko, anong problema mo? Nandito, komprontahin mo ako. Nandito ako sa harapan mo. Sabi ko, nandito ako sa harapan mo. Komprontahin mo ako. Kaya mo makipagsabakan? Total, tapang-tapang mo sa akin. Di ba pagsabakan ka, putang ina mo ka? Diba? And they cannot do anything. Kayong mga bata, duwag kayo. Hindi pa kayo na-experience ng sapakan. Bagets yung kaaway mo? Bagets, mga college students. 21, 2019, yeah. Mga ganon. Mga ganon. Mga iyakin kayo. Diba? Sinugod-sugod ko kayo. Mag-isa ko lang naman. Konti lang naman kami doon ng mga Duterte supporters. Ang yayabang ninyo. Pakyo. DDS uwi. Bakit sila? Diba? Alam mo, kaya doon mo na makikita na sila deranged. Deranged talaga. Bakit mga Duterte supporters kayo nagagalit? Diba? Bakit kayo sa Duterte supporters nagagalit? They are deranged. They are alam mo, hindi ako magtataka ha. Baka hindi ako magtataka na hindi ako magtataka na baka sila yung maging parang assassin ni Charlie Kirk. Ano yung ganyan sila. Hindi ako magtataka kasi talagang alam niyo mga kids, 1921 pala kayo, pagsisisihan niyo yung pagdating ng araw. Oo. Sabi niya na it's a lost cause. No, it's not a lost cause, sa totoo lang. Kasi ang dito, pagka naggaganyan-ganyan kasi sila, tinotolerate lang kasi sila. Hindi sila naka-experience ng pushback. Ngayon, if they have seen na parang, ay putang ina, pag nagpunta pala kami dito, makakatikim rin pala kami. Diba? So nung binidyo na sila, nagtakip na ng... Ayun na nila, nagtatago na sila sa payong. Daniel, anong chika mo? Yeah, so, nandun ako nung 12 or 1 p.m. That time, I think kakatapos lang yung rally doon sa Luneta. So, papunta yung group dyan, yung Kakamping, yung Dilaw, yung Makabayan, assorted sila So on the way sila to EDSA People Power Monument. Kasi yung EDSA People Power Monument, makatabi lang yun sa Camp Aguinaldo. That's where we're at. Yung mga Duterte supporter, yung sila retired General Romeo Poquis, si General Orlando De Leon, nandun kami. Tapos, mga I think 1:30, may konting break, tapos may speeches ulit. Nagsasalita. And it was funny kasi yung isang general dyan, I forgot yung pangalan niya. May bigla yung mga pinks, they coalesced doon sa area namin kasi dumadaan sila They were walking from, I think, Luneta. So they were passing through yung Gate 4. So they're passing through that sa People Power Monument. Ang nangyari is,
it started off well, very unifying yung speeches. Tapos yung isang general dyan, tinanong niya yung crowd, gusto kong malaman yung pulso ng mga tao dito. Unity ba kayo? Tapos sabi niya, the crowd screamed, no, no, no. Tapos nag-Lenny sila, Lenny, ganun. Tapos so itong si General, yung General Jan, very naman siya, very accommodating. Sabi, sige, lahat kayo welcome dito. Pati yung isang organizer, lahat kayo welcome. Ini-invite din namin si former Vice President Lenny pupunta dito. Lahat, all are welcome. Tapos yun na nga. We continue the speeches. Tapos yung General, sinabi niya, Marcos resign. Tapos nagalit yung mga crowd. Sabi, pag si Sara lang papalit niyan, wag na. Yun. Tapos sabi ng General, sige, kung para masaya lahat, resign all. Yung mga na-compromise sila, resign all, lahat mag-resign. Tapos, this is where it started. Sumigaw yung crowd, yung yellow-pink crowd, umuwi na kayo, bumaba ka na. That's when they began. Then, tapos it came to a point, si PDP, Yusek, Astra Pimentel, she was praying. Tapos they were interrupting her. They were hurling curses, minamakyu kami. And to the point na they just resorted to calling them NPA. Ayun. Ayun. Kaya nga hindi po pwedeng lahat tanggap, okay? Anti-corruption ka, lahat tanggap, walang problema, okay? Anti-corruption ka, gusto mong labanan ng korupsyon, lahat yan tanggap. Pero but if you're going to start insulting the Duterte supporters, ibang usapan yan. Yep. Diba? We cannot be harmonious if you're going to attack us. Hindi kami ang gobyerno, mga tanga ba kayo, mga putang ina nyo? Yeah. Hindi kami ang gobyerno. Kung gusto nyo na pumunta dito at gulo-guluhin kami at gusto nyo pala ng away, diba? Sana nagsabi kayo ng mas maaga. Diba? Sana nagsabi kayo ng mas maaga. Pala gusto ninyo mga putang ina nyo eh. I mean, if you cannot really find it in your heart na mag-focus dun sa issue, but of course, syempre, ang goal talaga niyan is manggago eh, mang-urat-urat eh. And then I look at them. They are actually, youngsters, no? Mga bata sila. Pagkatapos, talagang sila, nang-iinsulto talaga. Sobrang nang-iinsulto sila. Nang-titrigger talaga sila at nang-iinsulto sila. But I noticed that if you are going to confront them, they're going to cower away. Kasi pag nilapitan mo sila, lalayo sila eh. Yep. Yeah, I noticed that din, Joey. They're very disrespectful. Tapos, kasi I went there yesterday, talagang with the mindset